Akong gihangin tanan sa pagtindog to continue our message this morning. Still in the book of Psalm chapter 81, verses 8 up to 16. Psalm chapter 81, verses 8 up to 16. And still our title is how to keep away, or how to keep from getting bitter. How to keep away from getting bitter. It says here, "Hear, O my people, and I will testify unto thee, O Israel, if thou wilt hearken unto me. There shall no strange God be in thee, neither shalt thou worship any strange God. I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt. Open thy mouth wide, and I will fill it. But my people would not hearken unto my voice, and Israel would none of me. So I gave them up unto their own lust, unto their own heart's lust, and they walk in their own counsels. Oh, that my people had hearkened unto me, and Israel had walked in my ways. I should soon have subdued their enemies, and turned my hand against their adversaries. The haters of the Lord should have submitted themselves unto him, but their time should have endured forever." Verse 16, "He should have fed them also with the finest of the wheat, and with the honey out of the rock should they have satisfied thee." May the Lord add more blessings in the reading of His Word. Magaampo kita. Labing balaan og langit nun nga Amahan, salamat kay niini nga higayon, nga kami nagkatapok, nagapadayon sa pagsimba o sa pag-alagad sa imong ngalan o sa imong anak na si Jesucristo. Amahan, niagi man mi og dili lalim nga trahedya since last week of this week. Baha, linog, sakit, balatian, kapitos, problema. But Lord, dalaygon ka. Dalaygon ka sa tanang higayon tungod sa imong langit nun nga kaalam o sa kapunanan sa balan nga espiritu sa matag usa kanamo, nakayanan namo ning tanan. Amahan, dalaygon ka karon nga adlaw among ginabalik ang tanan dungog ug himay sa imong trono. Amahan, andama kami sa kasing-kasing sa unahuna sa pagpaminaw sa imong mga pulong. Pasaylua kami sa mga sala among nahimo. Ug Lord, ayo itugot ang mga daotang espiritu nga nagapalibot kanamo karon nga maghatag kabugaton, magadisturbo sa among panimbahon, ilabi na si Satanas nga sa pangalan ni Jesus, pahawa kamong tanan dire, mga daotang espiritu o si Satanas. Amahan, bugusa kami sa imong gugma ug tabuni kini nga lugar. Kami sa mili nga dugo ni Jesucristo nga among focus, among kasing-kasing ug espiritu karon nga adlaw magatutok lamang sa imong mga pulong. Nga walay mo pauli nga adunay kahawang, but magapauli kami nga adunay kadasig, paglaom, pagsalig, kanunay lamang diha kanimo. Nga magkinabuhi kami Amahan accordingly sa imong prinsipyo, sa imong commandment, nga magkinaon sa man Lord, dili kami mubulag. Amahan, kini mga panghitabo karon nga natural nga mga trahedya, gera sa nagkalain-lain nga nasod, kagutom, dili pa nimo ay katapusan, but mao pa kini ang sinugdanan sa imong mga propesiya, as what you have mentioned in the book of Matthew. Amahan, gamita ko maitili karon nga adlaw sa pag-deliver sa imong pulong, sa pagtapos amo ang ikaduha nga parte sa mensahe. Amahan, kining tanan akong pagampo, ginalauman nga madawat tungod lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, nga among manluluwas ug ang kagahom sa balan nga Espiritu Santo. Amen. Magabalik ka mo sa paglingkod. As I have mentioned, naputol ang atong live last Sunday. And dili na ko matingala, labi na pag atong mensahe bitaw. Grabe yun natong tulisok og salikway aning Satanas. Nagid siya himuon. No? Nagid siya himuon. Mo nang ningko liyok ni Satanas. Kay wala man itindog di aning pislit nga i-end ang ato ang live. Kunya ang lapel po dire full charge. No, gani pagkahuman sa service naapay battery, blue pa siya. Mao na every time nga natay service, no, tutok sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Ay lang tutuki, ay lang kong tutuki kay di ko ina nakagwapuhan, pero makaya na lang man pod. Pero ang pinaka-importante gid ang pulong sa Ginoo, no? Madasig ta diri, no, nga kanang masabtan bitaw nato ang dagan sa ato ang kinabuhi, labi na natay mga pagsulay. Now last week,
the whole 45 minutes nahulog nato sa introduction, which is how to keep away from being bitter. Importante kaayo nga kanabitang mga kapait nga atong ginabati, ato nang i-rebuke. Mao gina akong kining instruction and encouragement sa matag membro nga atong ginabisitahan og mga advice. Every time that you are feeling confused, every time nga malibog ka, every time nga naa kay dili may nga ginabati, i-rebuke using the name of Jesus Christ. Kay para mawala ng daotang espiritu nga nagapalibot sa imuha nga nagahunghong, nagahatag og kabugaton. It is very important that we will always use the name of Jesus Christ when rebuking this bitterness nga naa sa atong heart. As what we have mentioned last Sunday, when you have bitterness, kapait, puro negatibo imong makita. Naay problema pero negatibo imong makita. Naay mga pagsulay, sitwasyon that you are challenged, ma-challenge ang imong faith and trust sa atong Ginoo, pero negatibo imong makita. Because being bitter, you're always disagreeable. One way lang ka permente. You will never allow the Holy Spirit that is in us, that will lead us, that will guide us on this process nga padulong ta sa kadaugan. Not just being disagreeable, but we are always complaining. Kini bitang tao nga dunay kapait permente. Dili lang kay sige sag disagree sa opinion sa ubang tao, but he is always and she is always complaining. Complaining sa iyang status, complaining sa iyang palibot, complaining in every way. And not just like that, complaining, it is always mournful. Down permente iyang espiritu, dili madasigon. Kung gusto ka madasig, higalig soon, uban sa atong evangelistic team. Uban kay Brother Tating o kay Brad Edward every Saturday 2 to 4 p.m. in the afternoon. Di ba diha nimo makita ng imong sitwasyon, dili pa din nimo tungod kay imo silang makita ang ilang experience sa dihang manuktok sila, muhangyo sila, nga musangyo sa pulong sa Ginoo, usay i-reject sila, usay insultuhon pa sila. Unya kung kita, labi na, moing kag professional ba, ako nga nung ginsulto mo ko ani tawhanan ni nga, kaguris na ramangana iyang nawong, iyang sanina. I don't need this. But when you do the work of God, that bitterness has no place in our hearts. As what God said in the book of Romans, for we are already conquerors. We are already winners. God said that I will never forsake you, nor I will leave you. Not just disagreeable, complaining, mournful, distressful. Kagubot perminti ang nasa atong kasing-kasing o guna-una. And more likely, falling away. Apostasy. Tungod kay kaning kapait, wala na litarong nga nasa mong huna-huna. Every time nga na mag-share sa mo, mag-comfort sa mo ha, you will always disagree because dili na siya mao, kay mao gini akong gibati. Why? Point number 1 this morning. Why we are always bitter? Because number 1, as what the Word of God says in verse number 8. Psalm chapter 81 verse number 8 sa atong text verse karon nga buntag. Here, paminaw. When you are bitter, lagi na disagreeable, no? You will always disagree in every topic. Labi na sa pulong sa Ginoo. Kaya gusto ka instant dayon nga tubag sa Ginoo. But the thing is not like that. First is you will hear. Paminaw. When we hear, not just hear, listen, adhere, follow, obey God's principle and comply. This is the very reason kung anong na mga Kristohanon nga hantod karon bitter gihapon sa ilang kinabuhi, they still remain being bitter because they never give a chance to the Word of God that will comfort them. And how will that Word of God will comfort them if in the first place they will never try to listen?
Hear, my people, and I will testify unto thee, O Israel, if thou wilt hearken unto me. This is God reminding the people of Israel. Tungkol sa inyong sitwasyon nga di mo maminaw, mao ni nahitabo sa inyo ha karon. In Proverbs chapter 15 verse 24, Proverbs chapter 15 verse 24, this is the benefit when you listen. The word of God says, the way of life is above to the wise, that he may depart from hell beneath. O sa daw, the way of the wise is above, meaning we should live spiritually. Diba in the book of Galatians, chapter 6, God said, dili na nato kinahanglan sundan ang atong unod-nun nga mga pagbati, but spiritually. Kung si Apostle Paul, nakaya niya ang kalisod sa pagpamuhat, sa pagsangyaw, sa pagsabwag sa pulong sa Ginoo, it is because he is living not fleshly but spiritually. John, the beloved, the one who wrote the book of John and the book of Revelation, he is the last disciple of Jesus Christ. Nasa dihang sa iyang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, not all is in bed of roses. Niagi sa kalisod, persecution, even death. Gibutang siya sa isa ka cylindrical nga soldanan nga naay nagaboil nga oil dito. Gihulog siya kay para mamatay, kay para mahunong na ang iyang pagsangyaw, paghimaya sa pulong sa Ginoo. Namatay ba siya? Wala. Mao to, di day mamatay ning tawhanan ni ato na ibutang sa island of asagi sa gibutang Samal, Patmos. Island of Patmos. Sinabi nito sa Samal ito gidala. Dili oy sa Patmos. And there did he stop? Nabay bitterness ning tubo sa iyang kasing-kasing. Natungod sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. He was put to death, but it did not went through, so gibutang sa gi-exile. Did it stop him to praise God? No, he did not. Instead of bitterness, he continued to glorify God in his life. And that is a lesson nga atong makuha. Mo ni giingon sa Proverbs 15 verse 24, the way of life. What is our way of life? The word of God says it should be heavenly, it should be spiritually, it should be holiness. Not in this world. In the book of 1 John, God said, love not the world, neither the things that are in this world. For he that loveth the world, the love of the Father is not in him. For all that is in this world is lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Ayaw og sayo pa og pasabot ang pulong sa Ginoo nga tanan nila ato makitan dire, no, di na lang ta ma-enjoy. As I always reiterate, pwede man ta mag-enjoy nga di ta makasala. Pwede man ta mag-enjoy nga mahimaya gyapon nato atong Ginoo. Kaya nga naman, ang way of enjoyment sa ubang tao is ang kanang inom, no? Dili nila ma-enjoy ang birthday party or any occasion nga dili sila mag-inom. And this is not exclusive sa mga unbeliever. Gani, mas daghang palahubog nga believer. Isa ra may ni amen? But that doesn't mean, basig daghang yapog palahubog diri sa tuwa. Wala na dapat, tubig-tubig na lang ta. Tubig-tubig na lang ta. Dili makumpleto ang ilahang enjoyment, ang happiness, kung dili nila sundan ang ilahang kaugalingon nga ulag. And that will cause a lot of problem. Mabitaw na ingon sa Bible in Proverbs 15 verse 24, markahin ninyo na.
This is not just applicable sa kaluwasan, but also our way of life. Our way of life, it should be spiritual. No? The way of life is above to the wise. If you want to be wise, kini ba yung word nga wise sa Bisaya? Lahat meaning. Kaya may tamayin kag wise sa gining tawhanan ni oy. Dili na maabot pasabot sa Bible nga wise ha. But wise or wisdom through the word of God. Dili wise nga maro-maro. Ha? One of the latest nga grabe kay na akong pasalamat sa Ginoo gyud, no? Favor gihatag niya sa ako that every time na imudol magpaampo, ginahatag yun nga favor sa Ginoo. It's not my glory but God's glory. Daghan kaayo ang I have heard, no, kay maski sa Balyangaw naapod may mga kaila nga mga pulis nga nag-retire. Pero daghan kay silang sangit sa ombudsman, sa mga clearance. Pero kay nung alan, grabe gid akong pasalamat sa Ginoo. Lord, dalaygon kay ka nga imong gipakita ang imuhang pagkagamhanan yun nga ikaw buhi og tinuod nga Ginoo niini nga panimalay. Ha? Never nga nahitabo nga nisangit ang iyang papeles tanan, lusot gina. Lusot tanan. Ha? Nganuman. Because the way of life is not here on earth, but it is heavenly, it is spiritually. And usahay baya pag naatay mga pagsulay sa atong kinabuhi, usahay Ginoo pay mamahay sa uban nga tao. And that should not be. Because God said, if your way of life, it should be heavenly, it should be spiritually, you will never suffer that kind of situation sa imong kinabuhi. This week bitaw, no? Grabe ka dalay yun ng Ginoo. Dili na ako mapugnan akong kaguloy sa pagpasalamat. Because that was not the only episode last week nga wala gid na sa shop ang sakyanan 7,000 ang gisingil. Akong kwarta 500 lang. Pero na nag-text, pastor, igo ra gyud na mo nabayad pagkauman wala na pod. Nahimo ba kong bitter? Wala. I am still hopeful nga naa pa isumpay ang atong Ginoo. Ha? Kabalo mo? Pag humana mo dito sa Katigan, no? Sa Katigan, nangaon nami, no? Niduol ang anak atong namatay. No? Gihatagan ko og sobro. You know what? Pag-abri na ako, another 5,000 na pod. Tinuod, manimbot akong balahibo gid, no? Manimbot akong balahibo. Honestly, we are living by faith every week. Nothing more, nothing less. Ha? Kung sa inyo makita ako sa mua karon mo, wala may problema na sila pastor, hayahay man kailang ilahang pamati, no? Inyuha lang pananaw but ang among kinabuhi grasya sa Ginoo sa matag adlaw nga tanan. Ngayon may ginalabang every week. Ha? May experience mo na. May experience mo na sa dihang nakay pagsulay. No? I-surrender sa Ginoo. Paminaw. Listen. Listen. What does the meaning? What does listening means? Listen meaning to adhere. Adhere meaning to hold on to the principle of God. God said, I will never leave you nor forsake you. In Matthew chapter 7 verse 7, God said, ask. Ask. Pangayo lang. Ask and it shall be given you. Seek and you shall find. Knock and it shall be open unto you. Gani ingon siya in Isaiah chapter 40 verse 29, kung kinsa tong nagmaluya, kinsa tong kulang sa kusog, God said, I will strengthen you. That is God's promise. Not mine. I have experienced it. And I want you also to experience it. The way of life is above to the wise, that he may depart
from hell beneath. And in verse 29, Proverbs 15, verse 24, in verse 29, the word of God says, the Lord is far from the wicked, but He heareth the prayer of the righteous. Pastor, it's too far-fetched man ang giingon sa Biblia nga the way of the righteous. Yeah, maybe sa imong idea. But God said in the book of Thessalonians, pray without ceasing. Every time nga makasala ta, and you know, kabalo ka nga naay difference sa mong kasing-kasing, iampo, Lord, pasaylo ako. Pasaylo ako. That constant way of life in prayer, that is a way of living unto righteousness. Dili perpekto ang atong pagkatao. Makasala ta. Ya, tinuod. Masuko ta. Ha? Tao lang gud ta. But God said never stop praying and never stop asking for forgiveness. 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And this is the very reason kung anong daghan gyapong Kristohanon ang naghumul-humol, nagmarinate sa pagpakasala anang kinabuhia because their prayer life is not healthy. But when your prayer life is healthy continuously, it doesn't mean nga moadto ka sa corner. But when you are driving with the whisper in your heart, you are talking to God, God will consider that as a prayer. And that is a way of life righteously. Matarong, pagkatarong na kinabuhi. And God said, He will hear the prayer of the righteous. And I want that in my life. And yours also. So sa inyo niya, but the Lord is far from the wicked. Far from the wicked. Pagkapait, no? Kabalo mo sa pinakanindot nga benepisyo nga ihatag sa Ginoo. Balik ta sa atong text verse in Psalm chapter 81. Hear my people. Verse 8. Psalm chapter 81 verse 8. Hear my people, and I will testify. Sa dihang maminaw ta, sa dihang mo-obey ta, sa dihang mo-follow ta kay Jesus Christ, God said, I will testify on you. Kini bitaw sa korte, no? Importante kay ning mo-testify sa imo nga credible nga mo-testify. Nga naman, his testimony, it will be either to restore your credibility or to destroy your credibility. And this is what Jesus Christ will do when they are talking, communicating with God the Father. Kini akong anak, dili na nagapaminaw, Lord, Father God, wala din nagapaminaw. I will testify against him. Huh? In 1 Corinthians chapter 2, verse 11 and 12. Open your Bibles. In 1 Corinthians chapter 2, verse 11 and 12. The Word of God says here, for what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him. Even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Verse 12, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of Him, to us of God. Unsa may kapasidad nato nga sulbaro ang atong kaugalingong problema, nga magsalig ta sa atong kaugalingon nga abilidad, dili ta magsalig sa atong Ginoo. Unsa may atong naibalaan kung di ta mosalig sa atong Ginoo? Wala. Mao na karon bitaw, no? Diri sa Barangay Dumoy, daghan ang mga kaso about suicide. Halos kada semana nagsunod-sunod. Nag-suicide. Mo ni giingon sa atong gibasa, for what man knoweth the things of men. Unsa may naibalaan nato? Save the spirit of man which is in him. Kaya ba nato luwason ang atong kaugalingon in terms sa atong mga problems? No. Even so the things of God knoweth no man. Not until we hear, not until we listen, not until we follow, not until we adhere
to the Word of God. Not until we apply the principle of God in our life, we will never experience as what the Word of God says. You will never have the wisdom of God, man. Imong kaugalingon lang na kakaalam, but not of God. But in verse 12, now we have received not the spirit of this world. Mo ni atong pasalamatan sa diha nga atong naangkon si Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas. Dili lang kay salvation ang atong naangkon, but heavenly wisdom. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God. Mabitaw ni giingon sa book of Timothy, 1 Timothy chapter 5 verse 6, she that liveth in pleasure is dead while she liveth. Buhi nato siya tanawon, pero ang pagtanaw sa Ginoo sa iya patay. Kaya nga naman, wala ang espiritu sa Ginoo sa iya ha. Pero kita nga naa sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing, ang espiritu sa Ginoo. But there are times, usahay na mga Kristohanon, nga musukwahi, musupak, dili musunod. Ha? Muna magluya ang espiritu. Muna in Ephesians chapter 4 verse 30, grieve not the Holy Spirit, whereby ye are sealed. Ayaw pasub-a, ayaw paugtasa ang balaan nga espiritu nga nasa imuha mo. Bitaw na, every time nga natay buhaton, and we know that this is against the principle of God. There's something guilt sa atong kinabuhi. Ang balang espiritu na nag-remind sa imuha. And what you should do, listen, hear, paminaw, sunda. Imo ninindot sa diyang maminaw ta, musunod ta sa atong Ginoo. God will testify not against us, but in favor for us. Mabitaw na kaganiha kagabi ito, na nadungog na ako sa atong live. In John chapter 15, he that abideth in me, di gid mo survive. Pero kung mo-abide ta sa atong Ginoo, unsay sa Ginoo, God will bring you much fruit, will allow you to bear much fruit. Pero pag mubulag ta, mo na di ta maminaw. Unsay sa Bible, sa atong gibasa ganiya sa 1 Corinthians chapter 2, 11 to 12, God will testify against us. And in Deuteronomy chapter 8, verse 19, when we hear, when we listen, again, God will testify in favor for us. Deuteronomy chapter 8, verse 19, and it shall be, if thou do at all forget the Lord thy God, and walk after other gods, and serve them, and worship them, I testify against. He said, ni Jesus Christ, I testify against you this day that ye shall surely perish. And we don't want that nga mahitabo sa atong kinabuhi. That even Jesus Christ will testify against us because we are not listening. We are not living a life that is against His principle, a sinful life. Now, if first, kung ang bitterness nasa tong kasing-kasing because we do not hear, we do not listen. Secondly, balik ta sa text verse. Secondly, mo na itong point number 2. And there shall no strange God be in thee, neither shalt thou worship any strange God. Now, we understood this very well about this Dios, about mga ribulto. Gani, giingon sa Biblia in the book of Psalm, nga naa sila mga kamot, pero dili makagunit, naay mata, pero dili kakita, naay tail, pero dili kalakaw, naay dalunggan, pero dili kadungog. And God strongly reminds us about we should never have strange God. Kaya nga nahitabo ni sa iyang mga katawan sa Israelitas. For 400 years, they are slaves sa Egypt.
And then one day, God said, I will save my people through Moses. Pero sa ilang sabot, forsake those strange gods nga inyong ginasimba. Mabitaw, gideklara ni Joshua, in the book of Joshua chapter 24, kinsa may inyong sundon, katubang gods on the other side, the Egyptian, nga inyong ginasubay, mga Diyos-Diyos, ayaw, undangin na. Even David, at his time, he urged, he pleaded to his people in Psalm chapter 78, atong tudluan ang atong mga anak sa kaayo sa Ginoo, ngayong gihimo sa atong kinabuhi. Nga dili ni sila mapariha sa atong mga kanunuan, nga mga rebelde sa atong Ginoo. Kaya nga naman, ang uban atong panahona sa dihang giluwas sa atong Ginoo through kay Moses, ni uban sila kay para maluwas, pero wala nakit-an ni Moses ang nasa lang kasing-kasing, pero nakit-an sa Ginoo unsay nasa lang kasing-kasing. Nga nagihapon ang mga strange god sa ilahang kinabuhi. Mabitaw na gingon sa book of Mark chapter 7. Inyo man kong ginasimba, inyo akong ginaalagad, pero inyong kasing-kasing layo kaysa kuha. And today, God is reminding us again, there shall no strange God be in thee. Neither thou shalt worship any strange God. Take notice, the first paragraph says, there shall no strange God be in thee. In thee. Nga naman, pwede di ay, nga naatay mga ginasimba, nga Diyos, nga naalang sulod sa atong kasing-kasing, wala man nato ginabutang sa atong balay, wala man nato ginabutang sa atong sakyanan, pero naaday sa atong kasing-kasing. You know what that means? Strange God? Strange, meaning not official. When you say not official, di ba sa magtiayon, ang imong asawa nga gipakaslan, mao gyud na ang imuhang official nga asawa. Kung naa kay laing kuludidang, mao na ginatawag og kabit, or should as we say, sama sa gingon sa Ginoo, strange God. Meaning we are committing spiritual adultery. In Isaiah chapter 42 verse 8, open your Bibles in Isaiah chapter 42 verse 8. God says here, iyang gideklara, I am the Lord. I am the Lord and that is my name. Maura gina ang Ginoo nga gideklara sa Biblia, and His name is Jesus Christ. Dili kay nagkalain-lain nga pangalan sa santos. Markahe ra guni nga bersikulo pagkanindot yung gayo. Kaya nga no, nagdeklara atong Ginoo, mao ni akong pangalan ug wala ko'y laing gitagaan og authority nga daygon kun dili ako lang. I am the Lord, that is my name, and my glory will I not give to another, neither my praises to graven images. Wala gitugot sa Ginoo nga maghimo pa ang tao og laing Dios. Mabitaw sa iyang commandment. Sa 10 Commandments, ang pinakauna yun, thou shalt have no other gods before me. Kaya ka ng mga Diyos sa ubang balay, nga naa nagbatog sa ilahang balay, nagkalain-lain po na nga daotang espiritu, unclean spirits, ang nagapuyo ni anak. Mao na, pagsulod di mo sa ilang balay, lain mong pamati, kaya nga naman, you are spiritually filled, dasig ka. Mauna na opposition, na bangganay. Kaya nga naman, gusto ni mo daygon perminting Ginoo sa imong kinabuhi. Pero ang ubang tao, na ilaing Diyos, di lang sa ilang balay, pati po sa ilang kasing-kasing, mauna magstoryahanay mo, di mo magkasinabot. Walay laing gi-authorize ang Ginoo nga himayaon kung dili siya lang. That is Jesus Christ. And that is His name, Jesus Christ. Mabitaw every time i-rebuke ni muna gamito ng pangalan sa Ginoo mga lisang ng mga daotang espiritu. In Leviticus chapter 10 verse 10, unsay reminder sa atong Ginoo?
put difference between holy and unholy, and between unclean and clean. Karon bitong panahon na no, pag mo search ka sa internet, butang ka dag idols. Siguro 10 years ago, 20 years ago, inig-search nimo, pag may kag idols, manggawas di mga ribulto. Di ba na-topic na to ni one time sa Sunday school? Pero karon, pag i-search nimo sa Google, pagbutan nimo di idols, mugawas diha mga Korean nga mga heartthrob. Isa pa man, mga singer, mga di ka kasabot lalaki pero mura magbabae gnawong. Naapoy babae pero yang nang mura maglalaki. Kaya nga naman, dili man nila na mabutang sa ilang balay o pwede man ng poster pero magpabilin sa ilang kasing-kasing. Mabitaw na, every time manlakaw, kita kag bata, naka-headset, musinggit nagkalit, kanta manig. Sabay, uso pa ba ng BTS karon? Outdated na ka, pastor, dili na BTS karon? Labi na ng mukalit lag sayaw, unsa ning sila niya ginto. Oh. Tingala ka kay ngano man, mao na nasa lang kasing-kasing. Mo na gingon diri, thou shalt have no strange god be in thee. And this is the very reason kung anong every Sunday afternoon naatay gospel hymn session. Kaya para dili mo yung nato mga kaubanan yung people, pastor, kapoy man sigbit-bit og himnal. O di naatay himuon ana platform na to, manganta ni ato mga young people, maunay ibutang sa imong cellphone paminawa. Lupig kay nang kanta sa kalibutan ug kanta nato diri sa atong simbahan, gahatag og paglaom, gahatag og pagdasig. Kaya nga naman, kung sa nasa imong kasing-kasing, mao nang idols nga ginaingon sa Ginoo, thou shalt have no strange god be in thee. Isalikway na, kay dili gyud ganahan ang Ginoo kay ngano, instead nga sa imong himayaon, lahi ang nagpuyo sa imong kasing-kasing. Mao na, we should put difference. Dili man nato na sila masalikway, di nato na sila totally ma-eliminate. But they exist for us to put a barrier. This is holy. Mo ni ako and this is unholy. Dili ni ato Dili kay tanggalon nimo ng bar isagol nimo tanan. Mao na nay confusion sa atong kasing-kasing. And one more thing, God says is neither shall thou worship any strange god. In Deuteronomy chapter 4 verse 24. Our God, Deuteronomy 4:24, our God is a consuming fire. And this should remind us, He is a jealous God. Kita mo atong sa tong episode sa TV bitaw katong documentary nga napatay niya ang iyahang kalibin. Because of jealousy. Selos. Kuya kayo? Kita may lang kita mo patimaw sa atong partner ba, sa atong kauban. Siloso be ako silosa be ako, ay patakataka dol di kay dumugon yun ka, pati na imuhang kaistorya. Maski nog wala gyud dautan gihimo, pero tungod anang jealousy, dagang kayong dautan nga mahitabo. Pero atong gi-ignore ang jealousy sa atong Ginoo, sa atong kinabuhi. That our heart, our life, it should be exclusive sa atong Ginoo. Because God said, I am a consuming fire and I am a jealous God. Padulong na pud ang human naman tag November. Human tag November. Basig na naghalad og biko sa minterius to Yung tao, hindi yun ang espiritu may mga to, lain tao mo, kolekta to. Pagkagabi mura sila og niapil sila niadto sila sa buffet palace sa minteriyo noon. Halo-halo ilang pagkaon.
Strange God. Remember that our God, Jesus Christ, is a jealous God. And He said, I am a consuming fire. Kana bitang masunugan, no? Mo na moingon ng masunugan, may makawatan kaysa masunugan. Kaya kung makawatan, at least naapay mabilin. Pero pag masunugan, tanan, wala gina siya. Could you imagine? Could you imagine? If we are on the bad side, no? Kana bitang nasuko ang Ginoo sa tuwa because we're worshiping other God. Mobitaw ni nasulti naman ako nino tungod aning letter B, daghan kayong di makatarong og pangalagad sa Ginoo. Domingo, imbis na sa simbahan ang kauban, B, barkada, no? Manginom og beer, no? Beer kung arang-arangan, pero pag pobre, bahal. O B gihapon. Ang uban tuas bukid, maglaglaag. Kung sa una, wa pa'y sakyanan, maningkamot yun kada Domingo, musimbag yun ko, Lord, kay para panalanginan ko nimo. Sa diyang gipanalanginan sa Ginoo, niabot naman og mas layo pa sa simbahan ni Nona nas bukid, ang simbahan dolra. Okay ra ni, makasabot lang Ginoo. No! God said, I am a consuming fire and I am a jealous God. Pila ra ba ka oras na itong pagsimba kada Domingo? Will it take us half day? No. Not even 3 hours. For the whole week, God gave us 6 weeks. 6 days, I mean. God gave us 6 days. And on Sunday, pila ra man ka oras ang gi-require sa Ginoo sa ato? Wala lang. Dili ba ginato na mahatag sama sa gingon sa bersikulo kaganiya nga gihatag ni Brother Christopher. Romans chapter 12 verse 1 and 2. Therefore, I beseech you, brethren, by the mercies of God, that ye present yourselves as a living sacrifice. I know, dagang offer karong adlaw. Besh, ni text sa imo, besh, adto ta sa kuan kay nay promo, no? Mga ligutan niya, libre kaon. Ako na'y bahala sa imo ha. Di bagog ka maengganyo, ana. Dagang offer pag Domingo. Di lang kay Domingo, Sabado pa lang sa gabi Kasi may tabo. Naisapot-sapot, naiaway-away, wala, naguba na ang mood. Imbis nakaset ina nga musimba pagka ugma. Di na ko musimba, ikaw na lang. Bahala ka, kay mo kong gipalagot. Ina na ba nga attitude? Patuyangan nato atong gibati, atong kalagot? No! So may sa book of James. I beseech you therefore, brethren, paduol sa atong Ginoo. And God said, resist the devil. Resist that feeling. Resist that wickedness nga magpalayo nato sa pagpangalagad sa Ginoo. Mabitaw ang giingon as a living sacrifice. Living sacrifice. I know sa inyong balay karon daghang kayong limpyunon. Daghang kayong labunon. Daghang kayong ayosonon. No? Di mo maglaglag, pastor, malimpyo raman mi. Tinuod. But is that the kind of living sacrifice nga gipangayo sa Ginoo sa ato? No, it is not. In Exodus chapter 20 verse 30, mao ni ang first commandment sa Ginoo sa ato. Thou shalt have no other gods before me. And in Exodus chapter 20 verse 5, thou shalt have no other gods before me. In verse 5, God says, I am a jealous God. Mao ni ang duha ka punto karon nga buntag. Why there are some believers in Christ that are still bitter sa ilang kasing-kasing. Number 1, they do not listen, they do not adhere, they do not respect the Word of God. And number 2, they still have this strange God
Not just sa ilahang balay, but sa ilang kasing-kasing. Nung sa ingon sa atong Ginoo, balik ta sa atong text verse in verse 10. I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt. Open thy mouth wide, and I will fill it. Nothing more, nothing less. Ang gi-offer sa atong Ginoo nga wa na tay pangitaon pa. Ha? Wala na tayo laing tuhuan pa, but only the principle of God. God said, God declared it, open your mouth wide, and I will fill it. Kung sabi po pasabot ani, I will bless you. What is this? This is the promise of God sa panahon pa ni Abraham. Sa promise niya kay Abraham, Abraham, sunod ka sa ako ha. So sa diyang musunod ka sa ako, Abraham, hantod sa imuhang mga kaanakan, mga descendant nimo, I will bless them, all of them. Monigingon diri, open thy mouth wide, and I will fill it. What are the requirements? Listen, and exclusively, ayaw i-allow other gods mo fill in sa imong kasing-kasing ug sa imong balay. Ha? Di bitaw sa ayang gurino kanang daghan namang inchik-inchik diha. Usahay man gud mas makabarato magud ta pag moadto ta diha, di ba? Mga bags, mga sanina. Naapoy diha gid butang sa tunga-tunga, no? Nga naay mga pursiras, nga naay mga beads, no? Palit ka ni sir, mata ni sa dragon. Mata sa dragon, kuyawa na oy. Pawala ni sa malas. Pawala sa malas, napay daghan, no? Ngunit giyon sa atong Ginoo, thou shalt have no other strange God in thee and in your house as well. Ngunit giyon sa Ginoo, ako ang Ginoo nga naglikay ug nagluwas sa inyo ha. Kinsa pa may inyong pangitaon? Tanawa ra gud sa diyang gibili ni Moses kay Aaron, which is the first high priest. Aaron, bantayin ni sila. Kay maadto ko sa bukid. Unsa tong bukira to? Nga nag-fellowship sila sa atong Ginoo. Mount? Assignment ninyo na ha. Pila ka adlaw atong Ginoo dito? 3 days and 3 nights. Pagbalik niya, unsay nahitabo? Unsay nakita niya? Si Aaron nga mo'y mag-lead unta sa pagkamatarong. Sa bibo naman kaining mga tawhanan ni nagsayaw, nagsinggit-singgit, nangahubog naman ni. Unsay nahitabo? Nagsimba sila balik og Dios. Ug umong huna-hunaon bago pa sila nakaplastar. Gilikay sila sa Ginoo. Lani man ka 40 years sila nagtuyok sa wilderness. Ang ilang sanina wala na lata, ang ilang sapatos wala na dunot, ilang sandals wala na dunot. Mabito ni one time sa diyang nagbiyahe mi, balik-balik, Balyangaw, dire, no? Layo kay na. Kanang biyahe na, one way na mo, naa sa almost 700 kilometers. Pabalik, pila naman na? Almost 1,500 kilometers. For more than 2 years, sige migbiyahe. Labi na last month, dili lang kay once a month, o say twice a month pa mi mo balik. Biyahe. Plastar sa mga buluhaton. Tanaw ko sa ligid. Lord, grabe ni mo kadalay gonoy. Halos wala ra kay nahilis. Moto ako ginan si Gladys, ang Ginoo ba kuya kaayo? Kaya atong ligid, murag sama atong mga Israelitas nga nagbaktas-baktas sa wilderness, wa gyud nahilis ang ilang sandal. Mao po niya atong ligid, basta lagi tulo ang luha sa asawa. You see, unsa pa may atong pangitaon sa uban nga mga tinuhan? Buhi og tinuod og gamhanan ang Ginoo nga atong gialagad. Pero tanawa in verse 11. Psalm 81 verse 11. Nagpatimaw si Ginoong Jesucristo sa iyang gibati sa mga katawhan nga wa naminaw o wa ning sunod, nagsige gihapog simbag Dios. But my people would not hearken to my voice, and Israel would none of me.
Meaning, gi-forsake nila atong Ginoo. So, I gave them up. I gave them up unto their own heart's lust, and they walked in their own counsel. This doesn't mean isalikway ka sa atong Ginoo, mawala imong kaluwasan. Dili ni mao ha? Dili ni mao. God is very specific. So I gave them up unto their own hearts lust. Naay mga Kristohanon nga di man gyud nila mapugnan ang ilang kaugalingon, nga di sila mo respeto, di sila mo sunod sa commandment sa atong Ginoo. Unsay ko sa atong Ginoo? Then I will give you up unto your own lastly nga mga binuhatan. Sige, langoy-langoy ani mo pagpakasala. Hadtod nga makahuna-huna ka nga mali na imong ginahimo. Di ba? Mabitaw na natin mga Kristohanon kauban sa pagtuo nga mga backslider. Ha? Laliman ka? Dili na ako nganlan. Dati na to nga Sunday school teacher diri sa women. Nag-backslide. Asa niya nag-backslide? Ning balik pa gyud sa pagka sa ang dati nga tinuhuan nga sigig panguros. How foolish is that? Kana bitong kanang madungog na to permente ba? Nga naanaw ta siya sa katre nga kutsyon ning naog ning balhin pa gyud sa salog nga bugnaw nga hugaw. Mo nagingon sa atong Ginoo, kung dili man kamo patuo sa kuha, I will give you up. I will give you up sa imong kaugalingon nga pagsunod. Mo bitaw nagiklaro sa atong Ginoo in 1 Corinthians chapter 3. Nga uban natong binuhatan masunog pero maluwas gihapon ta, yet so as by fire, walay good works. But ang punto sa atong Ginoo diri nga while we are here on earth, waiting for the final trumpet, waiting for that second coming of our God, nga mahimo tang panalangin, mahimo kang maayong kapanagingnan. Dili na siya lalim, dili na siya sayon nga himuon. Mabitaw giklaro sa atong Ginoo, that is a living what? Sacrifice. Si Brother Ril bitaw atong last week, siya ang isa sa mga nagwali sa atong nightly service sa funeral. Could you imagine, gikan pa ni siyang tigato? Kabalo mo sa dapit ng tigato? Kabalo mo? Umangutan ako, kayo po ko kabalo. Di ko sigurado, ako nabalan, buhangin ragid. Pag-abot anang buhangin, liko gamay gaysano, humana na, wa na ko kabalo, asa padulong. Ay, isa pa di ay, diretso gamay sa kabantian, ila atiron niya, di katod ko. Pero kanang tigato, wa gyud ko katod anang tigato. Adto sa diri for nightly service, kauban niya iyang igsuon, si Sister Lani. And during the funeral service, gikag tigato, adto po siya katigal, perting layuan na. It is a sacrifice. But because of that sacrifice, nahimaya ang Ginoo. And when you know that you are glorifying God, that is a very satisfying feeling that you are fulfilling ang kasuguan sa atong Ginoo. That you listen, that you adhere, that you have no other gods in your heart, but only Jesus Christ. In verse 13, oh, that my people had hearkened unto me. Anatong kung naminaw lang gidunta ning mga tawhanan ni, dili gidunta ni sila mag lisod-lisod. Lahi ang kalisod nga nasuko ang Ginoo sa imuhang sa atoa. Lahi po ang kalisod nga nahimaya ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nganuman, maski pag naglisod-lisod ta, pero kabaluta nga nahimaya ang Ginoo sa atong kinabuhi, malipayon gihapon ta. Kaya nganuman, at the end of this problem, at the end of this challenge, na ipanalangin ang Ginoo, na iminsahe ang Ginoo, pero kanabitang kabaluta nga atong kinabuhi is against sa prinsipyo sa atong Ginoo. Natay problema. Magluko na lang yung ka sa hilak, na maghulat na lang ka sa hampak sa atong Ginoo. And you can do nothing about it.
Muna sa itong Ginoo, that my people had hearkened unto me, and Israel had walked in my ways, I should have soon subdued their enemies, and turned my hand against their adversaries. Pagkanindot sa promesa sa Ginoo sa atuang kinabuhi Kristohanon. With all confidence, nga ako ning ginasulti, because every day sa among kinabuhi, ginahimo ni sa Ginoo sa amuha. He is subduing all our enemies. And He turned His hand against our adversaries. Laliman ka, no? Kining bitaw ato mensahe karon. How to keep away from being bitter. This is very meaningful sa kuha. Personally. Nganuman, plastar na kaya mong kinabuhi dito. Don't quote me mistakenly, ha? I'm not sour graping, but I'm trying to expound to you about this verse. Kanang tinudan nga pagpangalagad sa Ginoo. Plastar na kami dito. Na nami gamay nga balay, gamay nga mga investment, na mga kaugalingon nga careers, nga nakaplastar na, antod mo retire actually. And then suddenly, nahitabo, pagpuli na ako dire, ang atong building is wala na. We need 7 million for this and some repairs. And that should have caused bitterness akong kasing-kasing. Mo ba niya akong sundon dire? No, it is not. Wapay labot ang mga istorya nga nipuli ra na sa diha nga wa gyud kahago. Naadiri si Brother Real, naadiri atong mga kaigsuunan. All my life, it started here, niini nga buluhaton. Unya mo ingon nga, nimpatong lang ka diha. No, I cannot accept that. But I do not entertain those kind of words nga mapanira. I do not entertain niini nga problema nga nasa atong simbahan. It is not that I am ignoring, but I am not entertaining. Naa siya, but I am not entertaining because it will cause bitterness. And when I am bitter, one way na lang akong utok. But I change the dynamic of my heart and my mind. Not to entertain those things, but to focus on how to glorify our God. And mauni makalipay, makadasig sa pagpadayon, sa pagpamuhat. Dili lang kay pila naka-platforms ang atong na-establish karon sa glory to God, but as well as ang atong mga magwawali na dasig og balik. Dako kay na nga encouragement sa kuha. Why? Mo ni giingon, had not my people listen and follow in my own ways. And in verse 16, mo ni ako nakita karon, I am slowly seeing that honey out from that rock. Sa itong adlaw to nga, niabot tag 30, sobra 30 ang attendance ato ang kining devotional. Dako kaya akong kalipay. Ang ubang vlogger gani, di sila malipay nga niabot nag 2,000, 5,000 ang ilang viewers. No? Di sila malipay. Ako dako na kaya akong kalipay. Mao na ni siya, higala igsoon Kristohanon. When you take away that bitterness, because you listen, you hear, you follow on the word of God, and you take away all those other gods, strange gods, in your heart, diyan sa atong Ginoo, I will subdue all your enemies, and I will turn my hand against to all your adversaries. And then it will be that you will see that honey comes out from that rock, and that rock represents your problem. Pero makita ang gihapon nato ang grasya o ang kaluoy sa Ginoo sa atong kinabuhi. Magampo ta. Labing balaan og langit nun nga amahan. Dalaygon ka, ilabi na sa imong mga pulong. Ug imong anak nga si Jesucristo nga makanunayon nga nagadasig, nagapromesa nga imuha kaming pagaprotektahan amahan. Amahan, wala na kami laing ginapangita pa kundi ikaw lamang ang tinuod nga Dios nga mong alagaron sa tibok namong kinabuhi.
Amahan, there will be times nga ma-confuse kami. But Lord, we will rebuke it in the name of Jesus Christ. That we will continue and never stop worshiping and praising your name as always. Amahan, ikaw sa mag-bless sa matag usa ka namo sa remaining minutes sa among pagserbisyo karon nga adlaw. Kining tanan akong pag-ampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Brother Abs. Amen. Og sa atong pagpadayon alang sa pagkuha sa tuang morning tithes and offering, akong gihangyo si Brad Real og si Brad Joseph. Og akong gihangyo si Brad Real sa pagpray. Amen. Og alang sa tuang closing hymn, when the roll is called up yonder. Amen. Verse 1, ready, sing. When the trumpet of the Lord shall sound and see no more, and the morning breaks eternal bright and fair. When the seven earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, is called up yonder. When the roll is called up yonder. When the roll is called up yonder, I'll be there. Eternal is here. Roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. Amen. Akong gihangyo si Brother Christopher sa pagani sa tubangan alang sa closing prayer. Be steadfast and movable, always abounding in the word. Salamat ka, Lord, sa iyong pulong, ang nalugan ka, Lord, I pray na i-apply sa mga pinatuloy mo
ikaw ang ito sa pagkasi. Siga kami, tayo nagtalipay. Salamat sa Lord Jesus